Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan na nagpahayag ng ganito: Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napopoot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitawan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo ay nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos. Magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilia. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi at gisingin, sabihin, pinagpalang umaga sa iyo. Pinagpalang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad, kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Yung mga nasa balcony dyan, naririnig ba ako? Ayun, yung mga nasa orchestra, rinig ba dyan? Kita ko kayo, yung mga pumipikit dyan, ha? Oh. Ikasyam na ng araw ng ating Misa de Gallo. Oh, marami sa atin nakapuno o nakabuo ng siyam na umaga. Siyam na araw ng pagsisimba. Ano pong pakiramdam? Masaya? Oh, antok na ba? Oh, laban pa, no? Laban pa, no? Masaya, pero makukumpletong lahat ng yan, no? Kung kayo'y magsisimba mamayang gabi, sa panggabi o hating gabing misa, well, Christmas Eve Mass natin, no? Gaganapin natin sa ganap na alas 8 ng gabi. At kung magsisimba rin kayo bukas, sa araw ng Kapaskuhan, no? Sayang naman ang pagnonobena, okay? Nobena pa lang yung nabuo nyo. Wala pa yung mismong araw ng piyesta. No? Masama, buo ang nobena, tulog noong piyesta. Ay, paano buo ang biyaya? So, nabuo pa lang ang nobena. Meron pa. Meron pang kailangan bunuin. Kaya, konti na lang. Konting-konti na lang. Ano po? Nais kong simulan ng ating pagninilay, maiba naman sa isang pahulaan, no? Ang makakahula, meron akong ibibigay sa kanya, no? Gusto ko hulaan nyo kung sino itong aking tinutukoy. Game na?
Tulog na. Hindi na sumasagot. Game na po. Ayan, okay. Simulan nyo ito. Isang mahusay na atleta ang minsang nagsabi, meron akong humigit kumulang na 9,000 mintis na tira sa aking buong karera. Halos 300 ang laro na aking napatalo. 26 na beses akong pinagkatiwalaan sa huling tira para maipanalo ang laro. Ngunit hindi na ipasok ang bola. Ako'y nanalo at ako'y natalo. Bumagsak at bumangon. Kaya ako nagtagumpay ay dahil natuto ako sa aking pagkatalo. Kilala nyo ba kung sino ito? Taas kamay. Oh, sige. Michael Jordan. Okay, sige. Halika rito. Bigay mo, abot mo ito. 2,000 pesos. Joke lang. Okay. Oh, Merry Christmas, Merry Christmas. Isa pa. Sino itong isa sa pinakamayamang tao sa buong mundo na minsan nagsabi, maganda ipagdiwang ang tagumpay. Pero, mas magandang matuto sa pagkakamali. Siya ay Harvard University dropout. Pero, sa kanya nagsimula ang isang software company na tinatawag na Microsoft. Anong pangalan niya? Taas ang kamay. O, sige, Tambok, ikaw. O, pakibigay kay Tambok. Pink. Yan. Okay, last na. Sino itong dating presidente ng Amerika na minsan nagsabi, clue na yan, ilan lang yan. Ang sabi niya, my great concern is not whether you have failed, but whether you are content with your failure. Ilang beses nalugi ang kanyang negosyo. Nakaranas ng nervous breakdown makalipas ang 5 taon. Pero hindi sumuko na gawin ang kanyang makakaya hanggang siya ay maging ika-16 na presidente ng Amerika. Sino siya? 16, 16. Sino? Taas kamay. Parang ayaw na magsimagot. Ang bilis si Tambok mag-Google. Abraham Lincoln. Bigay doon. Sige. Abraham Lincoln, hindi si Barack Obama. Kailan lang siya 16th president ng United States of America. Tingnan nyo. Mga kapatid, ito ang nais ipakita sa atin ng buhay na matututunan natin sa kwento ni Zacarias. Minsan, ikaw ay talunan, pero minsan naman, ikaw ay tagumpay. Isang awit ng papuri ang ating narinig sa ating ebanghelyo mula kay Zacarias. Atras tayo ng kaunti. Paano ba napaawit itong si Zacarias? Atras tayo ng kaunti. Kung matatandaan natin, si Zacarias ay isang matapat na lingkod ng Panginoon. Buong buhay niya, naglilingkod siya sa Panginoon. Nagtitiwala at nananalig sa Diyos. Pero, sila ay walang anak ng kanyang asawa na si Elizabeth. Bakit? Baog si Elizabeth. Tingin sa kanila na mga tao, sila'y isinumpa. Ganun po noon. Kapag ikaw ay baog, kapag ikaw ay hindi magkaanak, ang tingin sa iyo ng tao, ikaw ay sinumpa. Pero kahit ganun ang tingin ng mga tao sa kanila, iba naman ang tingin sa kanila ng Diyos. Kasi kahit sila ay tila isinumpa, sila'y naging tapat sa Diyos, naglingkod sa Diyos.
buong buhay ng mag-asawang ito, sila'y nagdasal sa Diyos. At ang kanilang dasal, sana magkaanak. Tingnan mo, no? Imposible na magkaanak ang isang baog. Pero dahil sa kanilang katapatan, dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos, humiling sila sa Diyos. At ang hiling, bigyan sila ng anak. Ano nangyari? Sila nga ay nagkaanak. At dahil mapagpala ang Diyos, dininig ang kanilang dasal at sila'y nagkaanak. Di ba ganon? Kapag ka ikaw ay answered prayer, anong pakiramdam mo? Success! Tagumpay! Di ba? Pinagdasalan mo yan eh. Iniluhog mo yan, inilapit mo, isinimbang gabi mo yan, minisa de gallo mo yan, pinagnobena mo yan. Tagumpay. Di ba? Yung pagkatapos ng board exam, pagkatapos mong magdasal sa baklaran, pagkatapos mong humiling, ibinigay. Anong pakiramdam? Tagumpay. Tagumpay. Kaya si Zacarias at si Elizabeth, hindi lang siguro tagumpay ang kanilang naramdaman. Diba? Pero mo, yung imposible, naging posible. Yung makapasa ka sa board exam, posible naman yan. Diba? Imposible yan kung hindi ka nag-aral, no? Kaya yung mga hindi nag-aral pero pumasa, halos mabuang-buang, no? Paano nangyari yun? Diba? Tama ba yun? Kasi imposible para sa'yo. Pero kung nag-aral ka at pumasa ka, masaya. Di ba? Pero posible naman yun kasi nag-aral ka eh. Di ba? Yung yumaman ka pero wala kang trabaho, paano nangyari yun? Imposible yun pero bigla ka yumaman, di ba? Parang wow. Di ba? Hindi mo alam, paano ba? Di ba? Yung nanalo ka sa loto, bigla, hindi mo alam. Di ba? Parang halos iba yung kasiyahan. At si Zacarias at Elizabeth, maaaring ganon. No? Yung imposible yung kanilang katayuan pero ibinigay. Kaya pakiramdam tagumpay. Pero hindi natapos doon. Ang ganda na sana ng kwento. Tagumpay na sana. Pero nang hindi makapaniwala, hindi matanggap ni Zacarias ang biyayang ito, siya'y napipi. Siguro hindi niya masyado maunawaan, no? Paano mangyayari ito? No? Siya'y napipi. Tagumpay at ito ang kasawian. Mula sa, answered prayer na, biglang kasawian. Kasi hindi niya matanggap ang biyayang ipinagkaloob sa kanya. Kaya siya'y napipi. Kasawian. Matapos magtagumpay, siya'y nagkamali. Bakit? Napaduda siya eh. Nagduda siya? Talaga ba? Paano mangyayari yun? Baog si Elizabeth. Tagumpay, kasawian. Ngunit matapos ang 9 na buwan ng pagkakapipi, matapos ang 9 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, nanumbalik ang kanyang pananalita ng pangalanan niya ang kanyang anak na Juan. Na ang kahulugay, mapagpala ang Diyos. Pinanindigan niya muli ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Kung kaya't mula sa kasawian, muli siyang nagtagumpay. Siguro, sa loob ng 9 na buwan, napagtanto ni Zacarias ang kanyang pagkakamali, kung kaya kanya itong itinama at saka siya bumawi. Di ba dapat ganon? Pag napagtanto mo na, naku, bagsak ako. Hindi kasi ako nag-aral eh. Kapag napagtanto mo na, naku, mali. Bagsak ang negosyo. Kasi pabaya ako. Magastos ako.
Di ba pag napagtanto mo na at natahimik ka na, marirealize mo, mauunawaan mo kung paano muli bumawi, kung paano muli magtagumpay. Ito yung ipinagpapasalamat ni Zacarias sa kanyang awit. Ang paglingap ng Panginoon at pagpapalaya sa kanyang bayan sa pamamagitan ng pagpapadala niya ng isang makapangyarihang tagapagligtas. Kaya napaawit itong si Zacarias. Sa sobrang ligaya, mula sa tagumpay, kasawian, muling nagtagumpay, napaawit ng papuri si Zacarias. Yung dating nagkamali at nagdusa, nanumbalik at bumangon muli na siyang dahilan ng pagkakamit niya ng tagumpay. Sadyang sa buhay, tayo ay may mga nagagawang pagkakamali. Hindi ba? Ngayong taon, marami ba kayong pagkakamali? Marami ba kayong pagkatalo? Maaring nagdulot ito ng kaparusahan o consequence. Kaya naman, masasabi natin tayo ay nadapa. Yung maling desisyon, pagkabagsak sa pagkaaral, pagkatanggal sa trabaho, pagkasira ng pamilya o relasyon. Ilan lang to sa mga pagkatalo natin. Nagkamali tayo. Kahit naman din ako, may mga pagkakamali din. Pero sa kabila ng lahat ng ito, pwede tayong bumangon. Pwede tayong tumayo. Kung mapagtanto lang natin o kung mauunawaan lang natin kung saan tayo nagkamali. Alam natin kung saan tayo babawi. Kung hindi mo matanggap ang pagkakamali, hindi mo yan maitatama. Ulitin ko po, kapag hindi mo matanggap ang iyong pagkakamali, hindi mo yan maitatama. At ito, yung regalo ng Diyos sa atin ngayong Pasko. Merong tayong Diyos na aasahan. Meron tayong Diyos na kakapitan para itama ang ating mga kamalian. Ngayong Pasko, hilingin mo sa Diyos. No? Kung hindi mo pa matanggap, hilingin mo sa Diyos na maunawaan mo, ba't ka ba nagkamali? Saan ka nagkamali? At darating ang araw, ikaw rin, matatanggap mo at malalaman mo kung paano ito mabago. Ikaw din, kung nadapa at natanggap mo, malalaman mo kung paano ka babangon. Sa tulong yan at grasya ng Panginoon. Ito po ang imbitasyon sa atin ngayong araw, huling araw ng Misa de Gallo, ang balikan ang ating mga pagkakamali at pagkatalo. At sabihin sa sarili, sa isang taon, akin itong itatama at ako naman ay mananalo. Mamaya, bibigay ko ang panghuling tanong na ating babaunin, na ating pagninilayan at ating gaganapin sa susunod na taon. Ang iyong pagkatalo, ang iyong kasawian, pwedeng bumangon at pwede pa ring manalo. Amen? Amen. Maraming salamat po sa lahat ng mga naging mass sponsors natin sa buong Simbang Gabi at Misa de Gallo. Lubos ako nagpapasalamat sa lahat ng mga ministries na nagpakain, nag-ambag-ambag para gabi-gabi, kada umaga, meron tayong pinagsasaluhang almusal pagkatapos ng misa. So ngayon, sa huling Simbang Gabi, huling Misa de Gallo, meron tayong pagsasaluhang lugaw. Bago kayo umuwi, meron kayong makakain man lang na lugaw para pang-almusal, no? Pang-almusal man lang. Maraming salamat po sa lahat ng mga naging bahagi ng ating pagdiriwang ng buong Simbang Gabi at Misa de Gallo. Lahat ng mga naglingkod, lahat ng mga nag-alay, maraming salamat po sa inyong lahat.
simula na po ng ating nobena ulit. Nobena naman ito. Natapos ang nobena ng mahal na ina para sa kanyang kapanganakan kay Jesus. Ngayon naman, nagsimula kagabi ang nobena para sa kapistahan ng ating patron, mahal na inang Soledad. Mamayang gabi ang ikalawang araw na o ikalawang gabi ng ating pagnonobena at ito ay gaganapin sa alas 8 ng gabi. Ito na rin po yung ating Christmas Eve Mass. Maraming salamat po. Magkita-kita po tayo muli mamayang gabi para sa pagdiriwang ng banal na misa. Tanong na pabaon para sa araw na ito, sa iyong buhay ngayong taon, ano ang iyong mga naging pagkatalo na sa susunod na taon ay iyong ipapanalo? Yung magkamali ka, hindi yan maiwasan. Pero yung ikaw ang maging sanhi ng pagkakamali mo, ayan ang pwede mong pag-isipan. Ang dami nating panalo eh. No? Gusto mo magkatrabaho, nagkatrabaho ka. Pero nung may trabaho, ikaw ay nagloko. Di ba? Ikaw ang nagsanhi ng iyong pagkatalo. Pinagdasal mo na makapangasawa. Nung may asawa na, nagloko. Sino may kasalanan? Di ba ikaw din? Nagdadasal ka, sana gumaling ka sa sakit. Sana maging malakas, malusog ang pamilya. Pero bisyo ka naman ng bisyo. Ikaw din ang may dahilan ng iyong pagkatalo. Ano ba talaga? Gusto mong umahon sa hirap. Ayang nag-aaral, ayaw mag-aral. Paano? Hello? Gusto mo mag-serve. Pinag-serve. Nung nagsaserve, ang ingay sa misa. Paano? Hindi ba? No? Kadalasan tayo tayo may dahilan ng ating pagkatalo. Kaya suriin, ano ang aking mga naging pagkatalo ngayong taon na sa susunod na taon, akin namang ipapanalo. Sumainyo ang Panginoon. Sumainyo rin. Iyo ko ang inyong ulo habang ginagawad ang pagbabasbas.